Namatay sa pamamaril sa Davao City ang isang lalaking dati na raw nasangkot sa pagnanakaw. Pinagbabaril din at namatay ang isa pang lalaki sa parehong lungsod. Makibalita tayo kay Sara Hilomen Velasco ng GMA Davao. Nakasiksik sa maliit na kanal na ito sa Barangay St. Jude, Davao City ang bangkay ni Eliazar Ababon Jr. alias Buloy ng datna ng mga pulis kagabi. May mga tama na bala sa katawan ang biktima. Ayon sa ilang saksi, naghahakot ng gamit si Ababon mula sa kanyang tinutuluyan nang dumating ang dalawang lalaki. Lilipat na raw sana ng bahay noon si Ababon. Giblakan man atong naka-white, then abi na ko wala lang na istorya niya. Baril naman dayon, on the spot man og baril dayon atong kuan naka-black. Walang ano-ano'y bigla raw siyang pinagbabaril ng dalawa. Nahulog ang biktima sa kanal. Matapos nito, tumakbo na raw palayo ang mga salarin. Hinala ng live-in partner ng biktima, posibleng ang nakasuntukang lalaki ng biktima kamakailan lang ang nasa likod ng pamamaril. So, unsang klase na atraso? Wala ko kabalo kung sa ano nila, masinong bagay naman to sila, wala ko kabalo. 3 basyo na bala ang nakuha sa crime scene. May mga suspect na ang pulisya na tinutugis na ngayon. Bago nito, may nangyari ding pamamaril sa Barangay Leon Garcia sa parehong lungsod. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktimang si Jobert Memoracion. Ayon sa ilang saksi, 4 na salaring nakamotorsiklo ang bumaril sa biktima. Napag-alaman namang may record ng kaso ng pagnanakaw si Memoracion. Actually, last year, panahon ni Sir Kabot, nanay siya na biktima nga sundalo. Gihold up niya. Gihold up niya. And then last week lang po namin na-recover na motor nga according sa information kinawat. Inaalam ngayon kung may kaugnayan ng krimen sa mga kinasangkotang kaso ng biktima. Sara Hilomen Velasco, Nagbabalita, Pilipinas.